Hello, magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Kuya Mix and today, July 29, 2026, 10:53 AM. So alas 10:53 po ng umaga. Ngayon po mag-update po tayo sa system na ginagawa natin na Professional Laundry Management System. Sa mga hindi po nakapanood ng last video, brief discussion lang po. Ang system na po ito ay ginawa para sa laundry shops para po maging computerized na yung mga transactions nila. At yung mga recording po nila para po automatic and computerized na rin po. So wala na pong manual na proseso dito at lahat na po magiging transaction ng laundry shop maliban po sa paglalaba ay magiging computerized na po. So ito po yung login form ng system natin. So ngayon po naka-upload na po ito sa online at ready na po ito sa mga web browser po natin. I-type lang po natin yung link na ito at lalabas na po itong login form natin. Paano po kayo magkakaroon ng account? So, manood lang po kayo para po ninyo malaman kung paano po kayo makakaroon ng account sa system natin. So, hayaan niyo po muna na ipakilala ko yung system, kung ano po magiging flow ng system natin, at kung paano po magiging madali yung trabaho natin sa laundry shop. So dito po sa login form, may dalawang user po tayo na pwedeng mag-login dito. Yung admin po at saka yung cashier. Si admin po, yan yun po yung may access sa lahat ng function ng system. At si cashier naman po, may limitation po ang kanyang kayang gawin sa system. So papasukin po muna natin yung account ni admin. Tapos kay cashier na lang po tayo mamaya mag-open pag magkaroon na tayo ng transaction. Ang pinaka-limitation lang po ng system na ito ay kailangan po talaga may internet po kayo sa lugar na kinatatayuan nyo o kinatatayuan ng laundry shop ninyo. Kasi nga po, yung system na po ito ay web-based. Ito pong system na to ay kaya pong ma-access or kaya pong gumana sa mga devices po like cellphones, tablets, computers, at saka laptops. As long as nakakonect po kayo sa internet or mayroon po kayong data connection. So ito po. So sa paglagin po natin, may lumabas po na warning. So nakadepende po ito sa account. Kasi yung every account nyo po, magkakaroon po kayo ng subscription sa amin bilang may-ari ng system. So magsusubscribe po kayo, nasa sa inyo na yun kung magbabayad kayo monthly, magbabayad kayo every 3 months, magbabayad kayo every 6 months or yearly. So may mga prices po yan. So mapakikita po natin ngayon. So sa sa kasalukuyan po, yung account na ginamit po natin na Omang's Laundry Shop ay malapit na po mag-expire yung account niya. Kasi po pag ma-detect ng system na yung subscription ni laundry shop is 7 days below na lang, lalabas po yung warning na ito every login po ng user. So mawawala lang po ito kung halimbawa mag-extend po kayo or mag, mag, magdagdag kayo ng buwan o taon na subscription. So dito po sa warning na lumalabas po yung contact details po namin. So kung gusto niyo pong magkaroon ng account ngayon, kumontak lang po kayo dito sa number na to at dito sa email na ito. Okay po. Ngayon po kasi bago pa lang po yung system, naka-upload po namin, magkakaroon po kami ng promo sa system. Magbibigay po kami ng free 1 month subscription. So libre nyo lang po magagamit yung system ng isang buwan. Pagkatapos po ng isang buwan, nasa sa inyo na po yan kung mag extend kayo or hindi nyo nagagamitin yung system. So nasa sa inyo na po yun. So,
kumontak lang po kayo or mag-email lang po kayo kung interesado po kayo sa pag-avail nung, nung promo or gusto niyo gamitin yung system sa shop ninyo. So, sige po. So, click lang po natin yung naunawaan ko. So, ito po yung platform ni admin. So, nandito po sa gilid po yung mga functions ng system. So, dito po yung mga subscription pala, yung kanina. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na ito po yung presyo niya, kung anong klaseng plan kukunin natin. Halimbawa, kung monthly, ito po yung presyo na. Babayaran nyo by monthly 500. Kung 3 months naman, 1, 2. Kung 6 months naman, 2, 3. Kung yearly naman, is 4, 5. Kontakin nyo lang po itong number na to kung gusto nyo po mag-avail. So, si branch na ito, si Umang's Laundry Shop, may 2 days left na lang po siya na, na natitira na magagamit pa niya yung system. Paano po kung mag-expire na? Tapos kung nag-expire ng ilang araw, tapos pwede niya i-plan ulit kasi nandun yung mga reports o nandun yung mga data na kailangan niyang kunin. Halimbawa, yung mga sales summary na kailangan niyang makita. Hindi siya makalagay kasi expired na. At gusto niyang mag-plan, bumili ng plan ulit. So, pwede po yan. Basta, i-save nyo lang po itong contact details na ito at kontakin nyo lang po kami. Tapos sasabihin lang po ninyo kung anong branch kasi kami na po yung bahala mag-extend dito sa sa side po namin. At nandun lang po yung mga data nyo po, hindi yun po yung mawawala kahit expired na po yung account ninyo. Okay po. So, ito po yung pinaka-dashboard ng system natin. So, dito pa lang po makikita na po natin kung ilan na po yung orders ngayong araw, kung ilan na po yung income ngayong araw, kung ano po yung nasa on process or nilalaman ngayong araw, at kung ilan na po yung ready for pick up na, yung kukunin na lang ng customer. So, ayan. So, dito po sa pangalawang, may customers po tayo dito. So, bakit po kailangan natin ilagay si customers dito? Kailangan po natin i-register si customer para po natin makuha yung contact details niya. Para kung halimbawa, really po pick up na po yung pinalaban niya, is madali lang po natin siya makontak para pa sabihan na pwede na po niyang kunin yung pinalaban niya para hindi na po siya pabalik-balik sa laundry shops natin. Ayan po. So dito rin po makikita po natin kung anong status ni customer, kung nagiging suki na ba natin siya o makailang beses na siya nagpalabas sa atin or kung magkano na yung nagastos niya sa shop natin. Kung halimbawa, umabot na ng 20K at sa sa pasasalamat natin na patuloy siyang nagpapalaba o sa atin na siya nagpapalaba, bibigyan natin siya lagi ng discount or voucher sa tuwing nagpapalaba siya. So, yan yung naging purpose kung bakit natin kailangan i-register si customer. Tsaka sa resibo din, para din po nandun yung pangalan ni customer sa resibo. Ayan. So, dito po sa laundry orders, dito po tayo magkakaroon ng transaction. So, ito po yung pinaka-puso ng system natin. Dito tayo mag-a-add ng transaction at dito po natin i-monitor kung ano po na po yung status ng transaction natin. So, halimbawa po ito, may apat na po tayong transaction. So, ito po, nung isang araw pa, 24, nung last week pa to, 24 at saka hapon, 28. So, ito po yung naging transaction natin. So, wala pa po tayong transaction ngayong araw, kaya po 0 dito sa dashboard. So, kung gusto po nating mag-add ng transaction, dito po mag-add order lang po dito. So, mamaya po tayo mag-add order. Pwede po si admin mag-add order. Pwede rin po si cashier ang mag-add order. Dito naman sa payments, nandito na po yung pinaka-summary ng payments natin. So, ito po yung total collected po sa lahat po ng mga transactions. Ito po yung total collected, ito po yung total collected sa pamamagitan ng over the counter or cash na pagbayad, at ito po yung total collected sa pamamagitan po ng online payment. Paano po yung online payment ng system natin? So,
Sa ngayon po, kasi version 1 pa lang po yung system natin, sa aayusin pa po natin yung pinaka-features na yan na pwede pong mag-send na lang ng email automatic si system papuntang customer kung ano na po yung status nung pinapalaban niya. So, hindi na po natin kailangan siyang kontakin, hindi na po natin siya kailangan kuhanin yung number niya para kontakin. At automatic na po yung system, magsisend po ng email sa kanya pag nagbabago po yung status na pinapalaban niya. At yan po yung gagawin pa natin siguro sa version 2 na po ng system natin. So itong system po natin ngayon po is version 1 pa lang po ito. So mag-a-updates pa po tayo nito. Pero dito po sa online payments, yung ginagawa pa po muna natin dito as yung maglalagay po yung tayo ng QR code sa mga shops natin, sa QR code ng account ng GCash natin at saka yung Paymaya natin. Kung halimbawa po walang dalang cash si customer, pwede niya pong i-scan yung QR code na nasa wall or nasa table po natin. Tapos ilalagay lang po natin doon sa pagbayad niya kung ano po yung reference number mo GCash or Paymaya. So, nandito po lahat yung mga records po ng naging transaction. So, meron pong GCash manual scan at meron pong over the counter. So, pwede natin i-filter kung halimbawa gusto natin makita kung alin yung naging transaction sa isang taon, isang buwan, isang linggo. Halimbawa, kukunin natin ng isang linggo. Nagsimula tayo nung 22 hanggang 29, yung araw. Kung ilang transaction na po yung nangyari. So, pag i-apply po natin, lalabas po dito lahat yung naging transaction. So, nakita po natin, pasok po yung 22 to 29 yung apat na records na to. So, subukan po natin hanapin lang yung 24 lang. So, edit po natin, hanapin lang po. Parang galing po 22 to 24. Dalawang araw po na transaction. So, i-apply po natin, lalabas po yung dalawa po na records. Ayan po. So, pwede po natin i-print yung list. Halimbawa, pag nakita na po natin kung ilan na po kung ilan po yung transaction ng isang araw, ng isang linggo, kung gusto po natin i-print, wala pong problema. Isang click lang po dito at lalabas na po yung printing preview. At ready for print na po yung records. Ganito po mapapadali yung transaction natin sa shops natin. Hindi na po tayo gagawa ng manual recording. Dito po, one click lang po at makukuha nyo na po yung record na gusto nyo. Pwede rin po natin i-print isa-isa. Ito po. Yan po. Lalabas po yung pinaka-resibo po ng naging transaction. So, nandito po yung transaction number, yung date, at yung customer, at kung anong service yung kinuha niya, at kung anong details ng yung transaction na yun. Ayan po. So, dito po sa inventory, dito po natin nilalagay kung ano pong mga ginagamit natin sa paglalaba. Linagay ko lang po dito isa. So, nasa sa inyo na po yan kung mag-a-add po kayo o gusto nyo ano pa anong ginagamit nyo sa laundry shop nyo, pwede nyo pong ilagay dito. At pwede rin dito po kayo magmamonitor kung kailangan na po mag-stock ulit, kung maliit na po yung stock natin at kailangan po natin mag-restock or madami pa at hindi pa kailangan. So dito po natin malalaman kung ano na po yung status ng mga stocks natin. Dito naman sa reports, dito po natin makikita yung sales summary natin. So may graph din po tayo dito. May line graph din po tayo dito para malaman natin kung halimbawa nung simula nung June 29 to July 29, 1 month, kung ano po naging status ng sales natin. Nakikita po natin dito is pababa po yung line. Ibig sabihin po yung sales natin sa isang buwan ay pababa po. So dito pa lang po makikita po natin kung ano nang nangyayari sa shops natin. So, pwede po rin po natin i-print dito. Ayan, pwede po natin i-print. Nafi-filter po ito hanggang halimbawa isang taon. 25, ayan, January 1, 2025. Halimbawa isang taon.
So, ayan, lumabas. So, 4 pa lang po talaga yung record natin. So, dito po, makikita po natin kung anong naging nangyari sa isang taon na yun. Kung bumaba, kung tumaas. Ayan po. So, dito rin po natin makikita yung top customers. So, dito po natin malilist kung sino po yung top 10 or top 1 na top 3, top 5 na mga customer na lagi nagpupunta sa atin, nagiging suki na natin. Halimbawa, magkaroon tayo ng promo. Kung sino yung pasok sa top 10, yan po yung bibigyan ng discount o voucher sa libre pagpapalaba po nila. Yan yung pinaka, pinaka pinakagagawin natin para mas mag-click yung system or yung shops natin para mas makilala po at mas maging maingganyo po yung mga tao na magpalabas sa shop natin. Dito naman sa service pricing, ito po yung mga presyohan ng yung mga service natin. So may dalawang klaseng service po tayo na linagay sa system. May primary service po at may surcharge. Nakita ko po kasi sa ibang laundry shop, napapansin ko sa kanila, mayroon silang mga additional fee. Siguro kasi yung halimbawa dadalhin ni customer mga damit na puro puti. So, kailangan gamitan ng detergent at magdadagdag lang ng bayad. So, dito natin nilalagay para automatic na po. Halimbawa, puro puti. Lalagyan natin 5 pesos dagdag per kilo kasi kailangan gumamit ng detergent. Ito naman yung regular na service. Halimbawa, wash, dry, fold. Ito po yung pinapresyo per kilo. Ayan po. Pwede rin po tayo magdagdag dito ng regular service or surcharge. So, nasa sa atin na po yung kung anong lalagay po natin. So, papangalan na lang po natin kung anong klaseng service or surcharge at kung magkano po yung presyo niya per kilo, per pieces, or per load. Ayan po yun. So, dito naman sa users management, paalala lang po, si admin lang po talaga yung may access sa pag-add po ng user. Si cashier po is wala po sa kanya yung function na mag-add ng user. Si admin lang po yung may karapatan na mag-add, mag-delete, o mag-edit ng user. So kung gusto pong baguhin ni cashier yung password niya, maglalabi po siya kay admin na babaguhin niya yung password niya. Ayan po. Dito lang sa system setting, dito po lang ilalagay natin yung mga details po ng shop natin. Ang pangalan po ng shop, yung pangalan po ng may-ari, yung address po, at saka yung mga contact details po. Pati po logo at saka yung footer po nung sa resibo. Bakit po kailangan natin ilagay dito? Kasi dito po kukunin ng system yung mga details na kailangan niya para sa pag-print ng resibo. Para po may lagay sa taas. Kung nakita po natin kanina yung resibo, mayroon po mga details po sa taas. So dito po niya kukunin. Kasama na po yung logo na alala natin kanina na nakita natin yung resibo na may logo po sa taas. So dito po niya kinuha. So kung pag hindi po tayo maglagay ng logo dito, wala po siyang may papalabas doon na logo. At dito po rin siya lalabas sa taas. So ayan po. Ayan, yan po. Ito naman sa footer po sa pinakababa ng resibo, pwede rin po tayo maglagay doon ng message. So nasa atin na po yung kung anong klaseng message lalagay natin at isi-save lang po natin. Ayan po. Dito naman sa printer setup, kasi po nga po yung system po natin is web-based. Pwedeng gamitin yung computer, pwedeng gamitin yung laptop, pwedeng gamitin yung tablet at saka cellphone. So, sabihin na natin yung gagamitin nating device is tablets or cellphone. So, wala po siyang USB port doon na makakapag-print siya kay thermal printer via wired or USB connection. Kaya kailangan po natin gumamit ng Bluetooth or wireless thermal printer para po makapag-print ang tablet ng resibo sa thermal printer. So kaya ko po ginawa yung printer setup kasi pwede po tayong mag-save ng mag-set up yung device natin kung anong klaseng printer yung gagamitin natin, kung si USB printer ba or si Bluetooth thermal printer. Pag pinili po natin si Bluetooth thermal printer is mag-prepare lang po tayo ng device. I-prepare lang po natin dito yung device po at lalabas po siya dito at i-prepare lang po natin at ready for printing na po yung Bluetooth thermal printer.
At kung gusto po naman po natin ng word lang, tapos i-save lang po natin yung setting. So, ito po yung laman ng system natin. So, hindi po siya mahirap intindihin at medyo user-friendly po yung system natin. Ito po. So, ngayon po, magawa po tayo ng order at gagamitin po natin si cashier sa paggawa po ng order. Lagaw po natin. Lagyan po tayo kay cashier. So, ito po, nakalagay na po tayo kay cashier. So, same rin po yung lumalabas kay admin kanina at kay cashier kasi yung branch po nila, ang branch po ng laundry shop ay paubos na po yung subscription. Kaya lalabas po ito kay cashier at lalabas rin po ito kay admin pag naglalagin po sila. So, ayan po, napapansin po natin dito sa gilid ay medyo maliit na po or konti na lang po yung navigation bar o function ng system. Pag si cashier po yung naka-login. Kasi may mga limit din mga limit lang po yung kayang gawin ni cashier sa system para hindi po niya fully na-access yung system natin. So dito po kaya lang po niyang mag-add at mag-edit at wala po siyang kakayahan na mag-delete po ng records para po rin sa safety po nung records natin. Kailangan po si admin lang po talaga yung may-ari lang po ng shop yung may karapatan po na mag-delete ng records. So, ayan po. So, wala pa po talaga tayong orders ngayong araw. So, gawa po tayo ng order ngayong araw. Punta po tayo laundry orders. At meron po din po dito sa dashboard, may button din po dito. So, ayan po, didiretso lang po din tayo sa laundry orders at saka new order po. Ayan. So, ito po yung pop-up po, o yung form po ng pag-add ng records. So, dito po, siselect natin si customer. Ito po rin yung dahilan kung bakit po natin kailangan na-register si customer para lang mabas po si customer dito sa choose customers. So, ayan po. So, isa pa lang po yung nakalagay natin sa customer. Kaya po isa lang po yung lalabas po dito. So, select po tayo ng service. So, ito po yung ginawa natin kanina yung primary service. So, wash lang po yung nakalagay kanina. So, ito lang po yung mapipili natin. At yung surcharge po kanina, halimbawa po yung dinala po ni customer na bahay may puro po puti. Kaya kailangan po natin gumamit ng detergent. So, naalala natin kanina na dagdag tayo ng surcharge na puti na 5 pesos per kilo. So, idadagdag lang po natin dito sa surcharge. So, ito po, lumabas po yung puti na 5 pesos per kilo. So, ayan po, yung magiging rate na po niya ay 65 per kilo kasi 60 po plus 5. Kaya po naging 65. So, dito na po sa weight o kilogram kung gaano po kabigat yung pinalaban ni customer. Halimbawa po, 3 kilos yung nilalagay po natin. So, 3 times 65 is 195 pesos. Ito po yung babayaran ni customer. So, halimbawa po kung si customer suki na po natin at nagbibigay na po tayo ng discount sa kanya, so pwede rin po dito. So, pwede rin po dito mabigyan ng discount sa senior citizens at PWD. May automatic po na 20% discount pag si customer po ay isang PWD or senior citizen. So, may mga promo discount din po tayo dito. Sabi ko kanina kung magbibigay tayo ng discount or voucher kung nagiging suki na natin sa customer. Halimbawa, bigyan po natin siya ng special voucher. So, nabawasan po ng 10 pesos kaya po naging 155 na lang yung babayaran ng customer. So, please na po natin. So, ayan po, success na po. So, nandito na po siya sa list. So, yung payment status niya po is unpaid kasi hindi pa po nagbayad si customer at yung status niya po is on process po. On process na po yung linalaman na po yung mga labahin ni customer at hindi pa po siya nakabayad. So, ito po yung mga details po ni customer. Ito po yung contact number niya, kung ilang kilo po yung pinalaban niya, kung ano po yung rate, at kung total amount po. Ayan.
So, ngayon po yung date na nakalagay dito. Okay po. So, dito po sa, sa actions, may mga buttons po dito. So, napansin po natin, itong row lang po yung mayroong pay na button. Kasi nga po, yung payment status niya is unpaid pa. So, halimbawa po, magbabayad po si customer, i-click lang po natin yung pay. Ayan. So, dito po, nalalabas po yung mga details sa pagbayad. So, ito po yung transaction ID niya, transaction number, at ito po yung payment method. Kung magbabayad po ng over-the-counter, cash, or mag-i-scan lang po siya via GCash or Maya. So, nasa kay customer na po kung anong gusto niyang gamitin. So, kung halimbawa GCash, ilalagay lang po natin yung magkano yung binayaran ng customer, kung may sukli ba at kung reference number po, GCash or Maya yung gagamitin ni customer. Kung cash over the counter lang din naman, wala nang lalabas na reference number dito. So, halimbawa, over the counter tayo, tapos yung binayaran ng customer is 190, so automatic pong magkakalculate dito sa sukli kung pera po o kung magkano po yung sukli ni customer. Receive lang po natin yung bayad. So, yan po. Pag nag-save po tayo ng bayad, automatic po nalalabas yung print preview ng resibo. So, yan po. So, automatic po itong mag-preprint sa printer natin kung ano pong naka-set up na printer na ginawa natin kanina. So, pwede natin i-print or cancel lang. So, lalabas din po dito yung print preview. Kita po natin, nandito po yung logo natin, tsaka details po ng shops natin. Ayan po. Pwede po natin isara. So, ayan po, automatic pong nag-refresh yung system natin at naging bayad na po yung status ng payment. So, in process pa po yung pinapalaban niya. Kung halimbawa, okay na po yung pinalaban niya, is ready for pick up na, i-edit lang po natin. So, dito po yung may pencil icon. Ayan po. So, dito po yung pag-edit ng laundry order. So, dito po tayo sa order status. Ayan. Halimbawa, ready for pick up na. So, i-click lang po na, i-select lang po natin yung ready for pick up at update lang po natin. So, ayan po. So, success na. So, naging ready for pick up na po yung labahin ni customer at pwede na natin siyang kontakin gamit ang contact number na ito. So, ayun po. Kung dumating na si customer at nakuha na niya, i-edit na lang po natin ulit at i-claim na lang po natin. So, check po natin dito sa dashboard kung lumabas po si ready for pick up. So, ayan po. So, may order po tayo ngayong araw. Ito po yung amount nung in-order ni customer ngayong araw. So, yung process po, wala na po kasi ready for pick up na po siya. So, nandito na po yung ready for pick up na isa na po tayo. So, halimbawa, kukunin na ni customer, ibalik lang po tayo sa laundry orders at i-edit lang po natin yung order status. So, ayan po. Success na po at claim na po lahat yung status po ng mga transaction natin. So, nawala po, example po, nawala po ni customer yung resibo niya. At gusto niya hingin ulit kasi po, halimbawa, kung isang organization nagpapalaba at gustong i-reimburse ni customer, gamit yung resibo, syempre, gusto niyang hingin ulit yung resibo kasi nawala. Pwede rin po. Click lang po natin itong hanapin lang po natin yung transaction niya, tapos click lang po natin yung at view and print receipt na lang po. So, ayan po. Lalabas din po yung print at pwede po natin i-print ulit yung resibo ng customer. Kung halimbawa po marami na po dito, hindi na po natin mahanap, punta lang po tayo dito sa payments at tanungin na lang po natin kung kailan siya nagpalabas sa atin at i-type lang po natin dito at i-apply para po lumabas. Halimbawa ngayong araw, i-apply po natin para po lumabas yung naging transaction ng customer at i-print na lang po natin dito para din po lumabas yung resibo at i-print po natin ulit. So, ayan po. So, ngayong araw po, ito po yung naging transaction at lumabas po na total collected ngayong araw is 185.
at cash po nagbayad, wala pa po tayong collection na via GCash or Maya. So, ayan po. Pwede natin i-print araw-araw yung reports or linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Nasa sa atin na po yun. So, ito po yung system natin. Ganito po kadali maggawa ng transaction at ganito po kadali magiging trabaho natin at wala na po tayo gagawing manual process at hindi na po tayo magsusulat ng mga libro. Okay po, so gusto pong mag-avail ng system, contact na lang po kayo dito po sa contact details po na ito at bibigyan ko po kayo ng 1 month free subscription at katapos po nun, nasa sa inyo na po yung kung gagamitin nyo pa yung system o hindi na. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.